nito. Sa pagpapakitang gilas ni Secretary Dinky Soliman, tinatayang may mahigit 100,000 pamilya ulitin ko po, mahigit 100,000 pamilya ang naiahon natin mula sa kahirapan kada buwan. Kaya naman mataas ang ating kumpiyansa. Makukumpleto ang 1.3 million na dagdag na pamilya mula sa kabuuang 2.3 million target na benepisyaryo ng CCT bago matapos ang taong ito. At sa compliance rate nito na hindi bababa sa 92%. Milyon-milyon na rin po ang inang regular na nagpapacheck up sa mga health centers, ang mga sanggol na napapabakunahan, at ang mga batang hindi hinahayaan sa labas ng paaralan. Simula pa lang po ito. Simula pa lang po ito. At sa ganitong kalinaw na mga resulta, umaasa ako sa suporta ng bawat Pilipino, lalo na po ng legislatura. Sa mungkahin nating salinang panampondo ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program, inaasahan po natin na bago matapos ang 2012, 3 milyong pamilya na ang mabibigyan ng puhunan para sa kanilang kinabukasan. Binibigyan natin ang mga maralitang pamilyang ito ng pagkakataong makaahon sa buhay. Dahil ang pag-asenso nila ay pag-angat rin ng buong bansa. Sino ang tatangkilik sa mga produkto at serbisyo ng mga negosyante kung isang kahig, isang tuka naman ang mamimili? Kapag may amang kumapit sa patalim para may kainin ang kanyang pamilya at siya ay magnakaw o nag-hold up, sino ba ang pwedeng mabiktima ng krimen kundi tayo rin? Kung ang mga kababayan natin ay walang maayos na pagkain o tahanan, mahina ang kalusugan at may malubang karamdaman, hindi ba tayo rin ang nasa peligrong mahawa sa kanilang sakit? Naglalatag po tayo ng pagbabago upang mapatibay ang pundasyon ng maliwalas na bukas para sa lahat. Halimbawa po, sa kalusugan, di ba't kapansin-pansin ang pagtaas ng bilang ng mga benepisyaryo ng PhilHealth tuwing maghahalalan? Ngayon, sa pamamagitan ng National Household Targeting System for Poverty Reduction, tiniyak natin na ang 5,200,000 pamilyang Pilipino na nakikinabang sa PhilHealth ay ang talagang mga nangangailangan nito. Malawakang pag-unlad at pag-asenso ng lahat. Iyan po ang panata natin. Walang may iwan sa tuwid na landas. Tumungo naman po tayo sa ARMM o ARM. Ang dating sistema, nagbabatuhan lang ng huwad na utang na loob ang mga baluktot na kandidato. Kapag pambansang halalan, malaya ang nakaupo sa ARM na imaniobra ang makinarya sa kanyang rehiyon para matiyak na bokya o zero ang boto ng hindi kalyado. Kapag na eleksyon sa ARM at maniningil na ng utang si Mayor Governor, ang administrasyon naman ang magpapatakbo ng makinarya para manalo ang kanilang kandidato. Ayon nga po sa naangkat ng COA, sa opisina ng Regional Governor ng ARM mula Enero 2008 hanggang Setyembre 2009, 80% ng mga disbursement ang napunta sa mga cash advance na wala namang maayos na paliwanag. Kung hindi nawala ang pondong ito, nakatapos na sana ang isang batang sa ngayon tumatawid sa Ghost Bridge para pumasok sa Ghost School kung saan tuturuan siya ng Ghost Teacher. Kaawawang bata, walang humpay na paghihirap at walang pag-asa ng pag-asenso. Gusto nating maranasan ng ARM ang benepisyo ng tamang pamamahala. Kaya ang ating pong minungkahing solusyon, synchronization. Dahil dito, kailangan nilang tumutok sa kanilang mga kampanya. Magiging mas patas ang labanan at lalabnaw ang command votes. Salamat po sa Kongreso at naipasa na ang batas na magsasabay sa halalan ng ARM sa halalan pambansa. Kaya nagtatanong po, bakit postponement ang kailangan? Sa kagustuhan, siyempre,
makabalik sa pwesto, nakahanda ang ilan na ulitin ang nakagawian para manalo. Isipin na lang po ninyo, kung pumayag tayo sa kagustuhan ng mga kontra at itinuloy natin ang eleksyon, wala po silang ibang gagawin sa loob ng 2 taon, kundi paghandaan ang susunod na halalan at isiksik ang kalokohan nila sa mas maigsing panahon. Habang nananatili sa pwesto ang mga utak-wawang na opisyal, naiiwan naman nakalubog sa kumunoy na kawalang pag-asa ang taong bayan. Wala akong duda sa kahihinatnan ng mga reformang inilatag na natin. Hindi po tayo nagbubukang bibig lang. May konkretong resulta ang ating mga paninindigan. Kapag sinabi nating tuwid na daan, may katapat itong kalsada sa barangay Bagong Bayan sa Santa Maria, Laguna. Pag sinabi natin malinis na pamamahala, may dadaloy na malinis na tubig sa mga liblib na lugar, gaya ng nasa barangay Poblacion sa Ferrol, Romblon. Kapag sinabi nating liwanag ng pagbabago, titiyakin nating may liwanag na tatanglaw sa mga pamayanang dati ay nangangapa sa andap-andap na gasera, gaya ng ginawa natin sa barangay San Marcos sa Bunawan, Agusan del Sur. Ganito na ang nangyayari sa marami pang ibang lugar. Pinipilit nating iturin ang mangyari sa kabuuan ng Pilipinas. Nakatutok na po ang iba't ibang ahensya ng gobyerno. Nag-uugnayan at nagtutulungan sila upang maabot at mapabilis ang mga solusyon sa mga problemang kahit tagal nang pinapasa ng bayan. Di po ba't may problema tayo sa baha? Alam naman nating dulot na walang humpay at iligal na pagputol ng mga puno. Dating solusyon, photo-op ng pagtatanim na ang tanging benepisyaryo ay ang nagpapoging politiko. Nagtanim nga ng puno kontra baha. Pero hindi naman siniguro na mananatiling nakatayo ang mga ito pag-alis nila. Isa sa mga solusyong hinahanda na po at pinag-aaralan ay ang gawing kapaki-pakinabang sa mga pamayanan ang pagbabantay ng puno. Bibigyan sila ng bini, ng kape at kakao para itanim at mamunga ng kabuhayan. Habang hinihintay ang ani, makakakuha sila ng stipend upang bantayan naman ang mga punong itinanim laban sa baha. Pwede maging benepisyaryo ng programang ito ang mga informal settlers na ngayon ay nagkukumpulan sa syudad. Mamumuhunan tayo sa taong bayan habang namumuhunan din sa kalikasan. Nung bang isang taon, inisip kaya natin na kaya natin gawin to? Sa ngayon, tinutupad na natin ang ating mga pangako. Bukas, mga makalawa, katotohanan na lahat ng ating mga pinangarap. Marami pa pong malikaing konsepto na inilalapit sa atin at ating pong pinapatupad na. May mosquito trap na pinapatay ang makiti-kiti ng lamok na siguro naman po ay may kinalaman sa halos 14% pagbaba ng insidente ng dengue. May hibla ng nyug na itatapon na sana pero pwede palang murang solusyon sa mga daanang madaling mabitak. May landslide sensor na magbababala kung tumataas na ang panganib na gumuho ang lupa. May mga kagamitang magbibigay ng senyales o malapit ng umapaw ang tubig sa mga ilog. Lahat po nito gawa ng Pilipino. Pinag-aaralan na rin po ng DOST at UP ang pagkakaroon natin ng monorail system para tugunan ang problema sa pangmalawakang transportasyon. Sa malikhaing pag-iisip ng kapwa Pilipino, may pag-asa pala tayong magtayo ng light rail system ng hindi higit sa 100 billion pesos ang gagastusin kada kilometro. Sa matitipid na pondo, mas mahabang kilometro ng riles ang mailalatag at makakaabot sa mga lugar na malayo sa sentro ng komersyo. Ang mga dating sumisiksik sa syudad para maghanap ng trabaho, maaari nang tumira sa medyo mas malayo nang hindi pahirapan ang biyahe. Ulitin ko po, ang mungkahing ito ay galing sa kapwa nating Pilipino para sa Pilipinas. Naalala pa po ninyo ang panahon kung kailan hindi man lang maabot ng mga pangarap natin ang ganitong mga proyekto. Ngayon, sinasabi ko po sa inyo, pinapangarap natin to, kaya natin to, gagawin natin ito. Hindi ba tayo nagagalak? Pilipino tayong nabubuhay sa mga panahong ito.
Sa kabila ng lahat nito, huwag po sana nating lilimutin. Masasayang lang ang lahat ng ating narating kung hindi tuluyang maiwawaksi ang kultura ng korupsyon na dinatnan natin. Sa mga kapwa ko empleyado ng sambayanan, mula sa tuktok hanggang sa bawat sulok ng burokrasya, di po ba't napakarangal na ngayon ang magtrabaho sa gobyerno? Di po ba't ngayon, sa halip na ikahiya, gusto mo